Dapat na bang kumilos si Vice President Sara Duterte, mga kababayan? Ibig ko sabihin dito, kung ano man yung mga alas niya laban sa mga gumigipit sa kanya, hindi ba dapat gamitin na niya? Right? Ang problema, paano niyo yung gagawin? Kasi nandun yung pintas na kung lalaban na siya ng todo sa mga nanggigipit sa kanya, tong pamilyang to, yung triumvirate na yan, evil triumvirate, no? The Marcos, the Araneta, and the Romualdez, tapos katay up pa ng, or right, kasabwat pa ng mga makakaliwa at ng mga dilaw, plus mga oligarchs, nakalimutan kong i-mention. Lahat-lahat sila laban sa iisang babae. Okay? So, dapat na bang kumilos yung Vice President kung ano man yung mga hawak niya? Dapat na ba ASAP, ngayong taon, huwag nang paabuti ng Pasko at Bagong Taon ang mga magnanakaw? Kasi kung next year pa siya gagalaw, ideal actually mga ate at kuya eh. Ideal na kumilos si VP Sara next year. Or maybe wala siyang gagawin, baka antayin na lang talaga niya ang election sa 2028. Kasi sabi nga ni Spokes Harry Roque, si VP Sara ay, she plays by the book. Kumbaga, abogada kasi. Susunod siya sa tamang proseso. Comment lang kayo mga ate at kuya. So, siguro nga out of delikadesa, ayaw niyang mapulaan, susunod siya sa tamang proseso. Kung ang tamang panahon para siya ay maging presidente ng Pilipinas ay 2028, mag-iintay siya niyan. Or maybe kapag pinalad, halimbawa na overdose yung addict, na imbalido, na natigok, right? Or whatever mangyari na hindi na talaga niya magagawa yung kanyang responsibilidad bilang leader, saka magte-take over si VP Sara. So, marami ang nananalangin sa atin na, okay ng inang iyan, ma-overdose na sana ang yawa. O nga pala, hindi pa natin nadidiscuss, mukhang may nangyari kay Ngiwi sa Malaysia, may parang hindi magandang nangyari. Ito na ba yung pinagdarasal natin? Right? Ay, Diyos ko, ginawa ko. Mabuti nga, ganyan lang tayo eh, no? We pray na sana, okay na malaglag sa hagdanan yung yawa na yan. No? Sana mabagok yan ng husto pag nag-away sila ni Botog, right? Mga ganun-ganun. Ating may, alam niyo bang may ibang, hindi ko lang ma-share sa inyo, pero siguro i-share ko sa susunod kong live, may ibang mga tao na sa sobrang galit nila, iba na yung wish nila for that addict. Worse than what we are wishing for actually. Share ko sa inyo sa susunod. As in, hindi nyo talaga kakayanin mga ting. Tayo parang ano pa no? Parang, deserve naman niya yun na hilingin natin mabarog ang ulo niya or whatever. Mabagbag yung aeroplano or whatever. Ganun. Anyway, para lang, di ba, matapos na itong paghahari ng mga demonyo. VP Sara, we're wishing and we're hoping na kumilos ka na, not just for you and your family, but for the Filipino people. Again, hindi naman sa pambiblame sa'yo, but sumuporta kami kasi sa unit team dahil nasa unit team ka noong 2022. Okay? Nabudol ka. Lahat tayo nabudol. Ang galing ng pagkakabudol sa atin. Alright? Kaya kami bumoto sa unit team. Kaya nga kahit nung kampanyahan, kung saan-saan sama kami ng sama, lalayo ng mga lugar na yan, mga meeting de avance, kina-cover namin mga vloggers, di ba? Sariling pera namin yun, mga kababayan. Sariling bili ng mga materials, ganun, mga flag, mga tarpaulin, kung ano man. Pati nga face mask ko nun, VP Sara Duterte. Anyway, may mga nanlilibre-libre mga t-shirts, ganun. So, sumuporta kami dyan because naniwala kami na okay tayo. Pero 2022, ayun nga, no, hindi pa natatapos ang taon, nalaman natin lahat na binudol tayo ng angkan na mga yan, na gustong-gustong bumalik in power and then kumamkam ng malala. Buti sana kung babalik lang in power and, di ba, i-redeem yung pangalan. Kaso problema, walang nangyayari sa Pilipinas. Biro mo, trillions yun, 5 trillion, 6 trillion, mahigit 6 trillion ngayong taon, 3 taon na. Trilyon-trilyon na pera ng taong bayan ng Pilipinas ang mukhang napupunta lang sa bulsa at ipinupuslit na palabas ng bansa. Okay? Kasi kung nasa Pilipinas ang mga property sila, katulad yung mga nasa Forbes Park, kadaling
tiktikan. So siguro nilalabas na, yung iba nga mukhang gumagamit na ng cryptocurrency. Biro mo, ang bansang hindi namang mayaman na katulad ng Pilipinas, number 1 sa cryptocurrency. Tayo ang may pinakamalaking deposit or investment sa cryptocurrency. Anong nangyari dun sa Maharlika Investment Fund na rin, na bilyon-bilyon din? And yan nga, no, hindi lang billions, trillions ang napupunta sa mga ghost projects. Billion at trillion ang ninanakaw. So VP Sara, kung ano man ang hawak mo, kung ano man ang mga alas mo, hindi mo to gagawin for you and your clan. Gagawin mo to for the Filipino people. Again, kung akong tatanungin yung mga kababayan, dapat, it's long overdue na nga eh. Kung ano man ang kayang gawin ni VP Sara, kung meron man siyang hawak na pwedeng ikayanig ng mga abusadong ito, huwag na niyang paabuti ng Pasko at Bagong Taon, kumilos ka na. Not for your family, but for the people at sa mga nabudol. Okay, hindi lang yung 32 million na voters mo, VP Sara, nadagdagan pa yan habang tumatagal. Yung mga hindi botante na mga bagong henerasyon, ngayon botante na. And even yung mga youth, di ba, mga Gen Z, kahit hindi pa botante, ina-admire ka. Mas popular ka syempre kaysa sa nakaupong adik. Ikaw ang most popular, mas gusto ngayon. Sino pa ba, mga kaatit kuya? Right? Sino ang nililook up ngayon? Sino ang gusto ng mga Pilipino ngayon na politician? For sure si VP Sara ang top 1. Sino ang next dyan? Good luck kung next singiwi sa gusto ng mga Pilipino na politiko. Right? Baka nga matalbugan pa ng mga tulfo yan eh. Pero walang makakatalbog kay VP Sara. VP Sara is the top 1, right? Politician ngayon sa Pilipinas. Kaya nga ang dami nagro-root for you para maging next president. Okay? Kasi hindi lang maganda, 'di ba? Alam ng mga tao na hindi ka kurakot. Kahit na pinagbibintangan ka na nagnakaw ka ng confidential funds. Dahil kung totoong ninakaw mo yan, baka hindi ka na umabot ng 3 taon, right? Tanggal ka na. Anyway, ayaw kang tantanan. Pinagbabalakan kayong ipakulong. Ayun, nabanggit ko na nga kanina sa discussion, pakukulong kang talaga. Kayong magkakapatid. So hindi lang ito, kung ano man ang kaya mong gawin, hindi lang ito pagsasalba sa mga kapatid mo at sa iyo, kundi pagsasalba mo ito sa mga Pilipino. And I hope, 'di ba? I know you meron grateful ka naman, no? May gratitude ka naman sa mga bumoto sa iyo at sa nagmamahal sa iyo. So kung ano man yung mga hawak mo, ilabas mo na, gamitin mo na. Okay? Kung kinakailangang ma-impeach si Marcos Jr., I don't know kung anong pwede mong gawin. Kasi hindi naman ikaw ang nagsampa ng impeachment dyan. Pero sa inyong dalawa kasi ang dapat ma-impeach si Marcos Jr. eh. May maitutulong ka ba kung may magsasampa ng impeachment laban dyan? Kasi yung ginawa sa tatay mo, sa dating presidente, ay impeachable offense. Bakit wala nagsasampa ng impeachment? Kaya mo bang i-persuade ang iba pang mga allies mo, ang iba pang mga kaalyado mo, or kasangga mo, para i-push yan? Right? Ayaw namang, gusto mong magpa-hair follicle si Marcos Jr., ayaw niya. Mukhang guilty eh. Oh, sabi mo nga, hindi ka mananawagan na mag-resign yan kasi hindi naman talaga bibitiw sa pwesto yan. Kaya lang VP Sara, wag mo nang paabutin to next year. Kasi bawat araw, billions ang nananakaw. Hindi lang pamilya mo ang kawawa dito, mga Pilipino, maawa ka. Sa tingin namin, ikaw ang may kakayahan. Wala ka mang pera, nasa iyo ang suporta ng mga Pilipino. Ang men in uniform, wala na kaming pag-asa eh. Mukhang hindi naman na sila for the people. For the politicians na yata ang men in uniform. Sila nga dapat ang unang kumalas eh, hindi ang taong bayan. Kasi ang taong bayan, pag bumababa sa kakalsadahan, sinasabotahe. May mga double agents na pinauuwi ang mga nagrarally, nililipat-lipat, pinapagod. Watak-watak ang mga rally. Yan lang naman ang kayang gawin ng taong bayan eh. Mag-post sa social media, nate-take down naman ng accounts. Huwag na tayo lumayo. Ako nga, binura nila ang mga accounts ko eh.
Madali nila kaming napipigil sa social media. So hindi sapat ang social media, kalsada dapat. Kaso mo, watak-watak. Siyempre ang sasama sa kalsada yung may budget lang. At ang dapat na pagtitipon nasa Maynila, hindi sa Cebu, hindi sa Davao, although yun lang naman siguro ang kayang puntahan ng mga taga Visayas and Mindanao kung hindi nila kayang lumuwas ng Maynila. Pero kung ano man ang mga hawak mo, gamitin mo na. Kung ano man yung mga strategies, gawin mo na. Kasi habang tumatagal, kawawa ang Pilipinas, palugmok na. Baka mamaya sabak pa sa giyera ang Pilipinas. Antayin pa ba natin yun? Na humantong sa ganun? Antayin mo pa ba na ipakulong ang mga kapatid mo? Pati ikaw? Kilos na. Pero again mga kababayan, gustuin man natin na pakinggan tayo ni VP Sara. Iba yung diskarte niya eh. Plus, I think kung may mga gagawin siya, ideal yung 2026 or next year. Kasi next year mga kababayan, dyan na nga mag-a-announce ang mga politiko kung ano ang posisyong tatakbuhan nila sa national elections. Dyan na rin sisip-sip kay VP Sara ang ilang politiko na sa ngayon ay hindi pa nagpapahayag ng support. Well, yung ibang mga kongresista nung bumisita si VP Sara lately, di ba? Naging maamo na sa kanya. I think ngayong buwan yun eh, October, for the budget hearing. Ngayong buwan ba yun? O di ba, malumanay na ngayon ang mga kongresista. How much more next year? Kapag in-announce na ng bongga ni VP Sara, I have decided I will run for presidency in 2028. Kumbaga, mas dadami yung kaalyado niya in 2026. So, yun ang sa tingin ko mga kababayan, baka 2026 yan kumilos ng husto and 2027. Kumbaga, baka mas marami yung kanyang mga interviews, press conference, which is dapat niyang gawin nga, di ba? Kahit ngayon, dapat gawin na niya eh. Weekly, once a week, magpa-interview sa media. Kahit sa mga vloggers. Punta lang ng Kamuning Cafe, eh, di ba? A-attend na doon ang mga vloggers. Pati yung mga media, wala silang choice. Kung hindi sisipot ang media, wala silang mapag-iiwanan sila, matatalo sila ng mga vloggers. Kung ano yung mga dapat mong i-announce, kung ano yung mga dapat mong ibulgar, isiwalat mo na. Kasi si Lugaw noon, nung Vice President siya ni PRRD, si Lenny Lugs, yung BFF ko, BFF natin. Di ba maya't maya, ngak-ngak si BFF, laging ini-interview ng media. VP Sara, last year nung nag-EDSA kami, ang aming wish nun hindi na makapagpasko at bagong taon ng mga adik sa palasyo. Nangyari pa rin. Ito papalapit, a year after, ito papalapit na naman ang Pasko at bagong taon. Suntok man sa buwan, suntok sa buwan na nga nung nakaraang taon eh. Sana hindi nasuntok sa buwan ngayon. Sana huwag nang magpasko ang mga adik, right? Sa palasyo ng mga ahas. Agree ba kayo mga kababayan? And agree ba kayo na huwag na magantay pa si VP Sara ng mahabang panahon? At dapat nang kumilos ASAP, hindi para sa pamilya nila, kundi para sa atin? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.